Yo mga kaisip, magandang gabi sa inyo. Bago tayo magsimula, gusto ko lang mag-shoutout kay Sir Kira ng Unique Stories. Thank you nga pala sa pag-recommend ng bago naming channel na Isip na Ligaw sa isa sa mga episodes mo. Sorry if medyo late na tong shoutout ko kasi medyo na-busy at nagbakasyon kami. Guys, check out yung channel ni Sir Kira, yung Unique Stories, in case di nyo pa napapasyalan. Isa din ako sa mga napakaraming fans at lagi nag-aabang sa mga uploads niya. Salamat kapatid, God bless sa'yo. Okay, G na tayo. Ang letter sender natin ngayong gabi ay si Nestor. 45, isang veteranong cargo truck driver at biyahero. Mahigit 20 taon na niyang tinatahak ang mga kasada ng Luzon, Visayas at minsan pa nga umaabot pa ng Mindanao. Alam niya ang pakiramdam na bumabiyahe magdamag. Kung paano halos maghalo na ang amoy ng diesel at pawis at kung paano kumapit sa balat ang alikabok ng mahabang kalsada. Tahimik lang siyang tao. Hindi mahiling magkwento pero mapagmatsyag. Focus lang siya sa biyahe at sa kalsada. Kasama niya bilang pahinante si Boyet. Bata pa, nasa 24 anyos ng panahon na yun. Bagito pa sa biyahe pero matapang at palatawa. Malakas mang asar, may pagkamapusok, pagkapilyo, at kadalasan mahilig dumiskarte sa mga babae kahit saan man sila mapadaan. Ngunit para kay Nestor, parang anak na rin ang turing niya kay Boyet. Nauunawaan niya na gawa ng medyo bata pa nga ito, kaya lang ito ganon. Pero mabait at maasahan naman ito. Kahit minsan ay gusto na niyang batukan sa sobrang kakulitan. Isang umaga, minatanggap silang tawag sa kanilang dispatcher, si Mang Berto. Nestor, Boyet, may special delivery tayo. Delikado raw yung daan pero malinis ang papel. Galing ng Davao del Norte. Dadaan kayo sa mga liblib na bayan bago makalabas ng butuan. Kaya niyo ba? Oh, syempre naman. Kaya yan. Pero teka, anong klaseng delikado? Hindi naman NPA. Hindi rin mga magnanakaw. Basta, huwag na lang kayo makipag-usap sa lahat ng tao. Piliin niyo yung mga kinakausap ninyo at kumain lang sa tamang lugar at kung kailangan lang. May mga baryo daw doon na kakaiba. Napatingin si Boyet. Parang na-excite pa. Di masarap yan. Adventure. Malay natin may matikman tayong mga bagong putahe. Sira ka talaga, Boyet. O siya, check up mo na yung mga gulong natin at ihahanda ko ng truck. Napailing na lang si Nestor. Sanay na siya sa mga babala. Pero sa tono ni Mang Berto, parang may kakaibang bigat na sinabi nito. 3 araw ang biyahe mula Manila. May mga stopover para magpahinga. Minsan sa mga gasolinahan lang sila natutulog sa truck. Sa ikalawang araw, simulang sumikip ang mga kalsada, paliko-liko at palalim ng palalim sa kabundukan. Gabi na nang umulan ng malakas, kaya napilitan si Nestor na bagalan ng pagmamaneho. Pinatay ni Nestor ang radyo. Mas gusto niyang marinig ang ugong ng makina at tunog ng basang goma sa asfalto para makapag-focus sa daan. Mga bandang 12:30 ng gabi, sa isang madilim na kanto, bago sumapit sa maliit na bayan, may liwanag na sumilay sa bandang kanan. Isang maliit na karinderya, gawa sa kahoy at may kortinang kulay pula na tila kumakampay sa hangin. May nakasulat sa lumang yero, ang kusina ni Isabel. Maraming tao sa loob, halos puno ang mga mesa, kahit na parang walang ibang bukas sa paligid. Ang ilaw ay mula sa mga bombilyang dilaw at tanging nagbibigay ng liwanag sa napakadilim na kalsada. Ayos to ah. Parang fiesta. Nestor, gutom na ako. Tara, tumigil muna tayo. Uy, 12:00 na. Boyet. Ay nako, pero sige, magkakape na lang ako. Pagpasok nila, sinalubong sila ng nakakahalinang amoy
ng bagong luto at masasarap na pagkain. Sa may counter, may matandang babae. Payat, kulubot ang balat at medyo matalim ang mata. Nakangiti siya pero parang iba ang tingin niya sa kanila. Matagal at para bang sinusukat sila. Magandang gabi mga anak. Malayo pa ang biyahe. Opo, Nay. Galing pa po kami ng Cagayan de Oro. Mabuti at nandito kayo. Halika na. Umupo kayo at kumain. Mula sa kusina, lumabas ang isang dalagang hindi pangkaraniwan ang ganda. Maputi, mahaba ang buhok, malalalim ang mata. Parang hindi bagay sa ganitong liblib na lugar. May kakaibang tindig, tahimik, halos walang ekspresyon habang nilalapag ang mga plato. Wow, ang ganda niya. Miss, kung may ganyan nagsasantok ng kanin gabi-gabi, siguradong babalik at babalik ako dito. Haha. Ngumiti lang si Nestor, pero sa loob niya, may naramdaman siyang hindi maipaliwanag. Umupo si Nestor at Boyet sa mesa malapit sa bintana. Kita nila mula roon ang kalsadang pinanggalingan nila. Madilim at walang ibang sasakyan. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lang ng kutsara at tinidor at mahihinang yabag ang maririnig. Nakapagtataka dahil kanina, bago sila pumasok, ang paligid ay parang patay na barangay. Pero dito sa loob, puno ng tao at liwanag. Para bang ang karinderya lang ang tanging liwanag sa paligid. Tila ang karinderya lang ang buhay sa mistulang patay na kalsadang iyon. Lumapit ang isang dalagang serbidora. Pitpit ang 3 putahe sa simpleng plato. Isang mangkok na mainit na sabaw, may timang kulay na parang dinuguan. Pinaghalo ang dugo at halamang ligaw. May sumisingaw na amoy na parang pinaghalong karne at insenso. Meron ding karne na hiniwa ng manipis at niluto sa tila kakaibang sarsa. Amoy toyo at asukal pero may matinding halimuyak na hindi nila mawari. At sa isang plato, may pritong lumpia. Mabigat at mas mamantika kaysa karaniwan. Tila ba may kakaibang laman? Pagkalapit para ng dalaga, ay agad na itong binati ni Boyet. Hi miss, ang ganda mo naman. Ako nga pala si Boyet. At ito ang kasama ko, si Kuya Nestor. Ano nga pala ang pangalan mo? Hehe. Mayumi po. Bagay sa'yo ang pangalan mo, Mayumi. Mahinin, hehe. May boyfriend ka na ba? Hoy Boyet, tigilan mo na yan. Baka nabigla na si ate sa kagaslawan mo. Pasensya ka na miss sa kasama ko ha. Ngayon lang yata nakakita ng babae yan eh. Ayos lang po. Subukan niyo po ang mga pagkain namin. Siguradong magugustuhan ninyo ang mga luto ni Nanay Isabel. Nes, amoy pa lang. Parang lutong fiesta. Kung ganito lagi hapunan natin, baka mag-resign na lang ako sa tracking, haha. Huy, baka hindi piyesta Boyet. Lamay. Sikreto po ni Nanay Isabel. Kumain na kayo habang mainit pa. Nagtitigan sila magkaibigan. Si Boyet ang unang sumandok at sumubo. Sabay pumikit na parang tinatandaan ng lasa. Pucha, Nes, ang lambot. Parang baka pero may tamis na hindi ko ma-explain. Oo nga, pero may ibang lasa. Parang hindi ito karaniwang niluluto sa karinderya. Habang kumakain, ramdam ni Nestor ang kakaibang init na kumakalat mula sa tiyan niya. Parang nagpapagaan ang katawan na may bahagyang kilabot na gumagapang sa batok niya. Napansin niya ang ibang customer. May kakaiba. Lahat nakayuko. Mabilis kumain at tila walang nagkasalita. Walang cellphone sa mesa. Walang tumitingin sa paligid. Parang iisa lang ang layunin nila. Ubusin lang ang pagkain. Boyet, napansin mo ba? Parang walang nag-uusap. Walang nagtitinginan. Puro kumakain lang.
Hayaan mo na, baka gutom lang yan. Kaya nga masarap ang ambience dito eh, walang istorbo, hehe. Ambience ka dyan. Parang may mali eh. Pagkatapos nilang kumain, dumating si Nanay Isabel, dala ang pitsil ng tubig. Malapad ang ngiti, pero may nanlilisik sa mata. Bumalik kayo bukas. Mas masarap bukas. Sigurado po yan, Lai. Kung pwede nga lang araw-arawin eh. Eto nga po pala ang bayad, Lola. Salamat po. Habang palabas, ramdam ni Nestor na sinusundan sila ng tingin ni Mayumi hanggang sa maisara ang pinto. Sa kalsada, halos hindi nagsasalita si Nestor. Nabagtas nila ang madilim na daan pabalik at ang headlights ng truck ang liwanag sa paligid. Nes, grabe. Hindi ko alam kung pagkain ba o si Mayumi ang gusto kong balikan. Ay, Buyet, seryoso ha? Parang may mali eh. Di mo ba napapansin? Yung karinderya, wala sa mapa, wala sa Waze. Tapos ang daming tao pero walang tunog o ingay. praning ka lang. Baka gusto mo lang ako maunahan kay Mayumi, haha. Boyet, seryoso ako. Huwag kang basta-basta maglalapit dun. Hindi natin alam kung totoong tao ang mga yun. Hating gabi, malamig ang hangin sa kalsada. Pumarada sila sa isang bakanting lote para magpalipas ng gabi. Walang buwan. Tanging ilaw ng truck at malalayong poste ang nagsisilbing gabay nila. Tahimik sila nagpapahinga hanggang sa masira yon ng mabigat na buntong hininga ni Boyet. Nes, kahit ano sabihin mo, babalik ako dun. Hindi ko matanggal sa isip yung lasa ng pagkain eh. Pati si Mayumi. Boyet, alam mo bang habang nakaidip ako kanina, na naginip ako na puro buto ang nasa plato ko. Buto na parang tao. Nako, praning ka lang, Nes. Halata naman na pagod ka sa biyahe. Tulog mo lang yan. Kinabukasan, matapos ang delivery sa bayan, nagaya si Boyet bumalik sa karinderya. Kahit tutol, napilitan si Nestor sumama. Pero sa gulat nila, wala ang karinderya. Madilim lang ang kanto, puno ng damo at isang lumang puno ng akasya. Wala ni bakas ng tindahan. Imposible to. Sigurado ako dito yun. Tara na Boyet, may mali rito. Hindi, baka ibang kanto lang to. Nagkamali lang tayo. Nagpatuloy silang maghanap, pero wala. Hanggang sa maghahating gabi, saka lang biglang may lumitaw na liwanag sa parehong kanto. Pero wala silang nakita nung hapon. At doon, muling nakatayo ang karinderya. Parang hindi nawala. Ayan oh. Sabi ko sa'yo eh. Boyet, anong klaseng lugar to? At doon nga, pagdating nila sa kanto ng matandang akasya, parang magic na sumulpot na naman ng liwanag. Muling nakatayo ang karinderya, puno ng tao. At nandun si Mayumi sa may pintuan. Nakangiti na parang sila lang ang hinihintay. Buti bumalik kayo. Oo, syempre gaya ng pangako. Namiss na kita agad eh. Hehe. Pumasok sila. Napansin ni Nestor ang mga customer ay tila iba na mula kagabi. Hindi pamilyar ang mga muka at lahat ay may parehong maputlang balat at malalamlam na mga mata. Sa sulok, may isang lalaki na parang nakatingin sa kanya ng matalim bago muling sumubsob sa pagkain. Nag-serve si Mayumi ng bagong putahe. Parang kaldereta pero mas mapula ang sabaw. May mga piraso ng karne na tila hindi pare-pareho ang hugis. Janes, naamoy mo to? Parang mas mabangong version ng karne sa bayan. Boyet, pakiusap lang. Huwag ka muna sumubo.
Ano ka ba? Sayang oh. Sa bawat kagat ni Boyet, tila mas nagiging masaya si Mayumi. Mas kumikista pa mga mata. Si Nestor naman parang nakakaramdam ng malamig na hangin na dumadaan sa batok niya. Matapos kumain, biglang nagdilim ang paligid ni Nestor. Parang lumabo ang paningin niya at nag-flash sa isipan niya ang imahe ng isang katawan na nilalagari. Dugo at putol na bahagi ng katawan inilalagay sa kawali. Nagbalik siya sa ulirat nang maramdaman ng kamay ni Mayumi sa balikat niya. Hindi lahat ng bisita ay dapat bumabalik. Ha? Anong ibig mong sabihin? Umalis ka na habang kaya mo pa. Bago pa makasagot si Nestor, biglang dumating si Nanay Isabel dala ang pitsil na malamig na inumin. Bukas ulit ha, may espesyal tayo. Pag-uwi, sa truck, tila lasing si Boyet. Hindi sa alak, kundi sa pagkain. Nes, sa totoo lang, baka dito na lang ako magtrabaho. Para hindi ko na kayang iwan si Mayumi. Magpapaiwan na ako. Hay, Boyet, hindi mo alam kung anong pinapasok mo. Bukas, pagkatapos ng deliver natin, lalabas lang muna ako. Magkita na lang tayo sa karinderya. Kinagabihan, nakatulog si Nestor sa loob ng truck habang nakaparada sa gilid ng kalsada. Doon nagsimula ang mas malinaw na bangungot. Si Boyet, nakaupo sa mesa ng karinderya, nakangiti, pero wala nang balat ang muka. At sa tabi niya, si Mayumi, umiiyak. Kinabukasan, hindi agad nagmaneho si Nestor pabalik. Sa halip, nag-ikot siya sa bayan at naghanap siya ng matanda o albularyo sa baryo na nadaanan nila. Sa may gilid ng palengke, nakita niya ang isang pwestong may tindang mga palaspas at garapon ng langis na kulay ginto. Doon niya nakilala si Mang Elias. Payat, puti na ang buhok, may tingin na parang kayang basahin ang kaluluwa ng kausap. Hindi pa siya nagtatanong, nagsalita na agad ng matanda. Apo, hindi ka taga rito, pero may dala kang mabigat na anino. Ako nga pala si Elias. Nestor po, Mang Elias, may tatanong po sana ako sa inyo. Kasi may lugar po kami natadaanan at napuntahan. Isang karinderya. Pero parang may hindi tama eh. Bukas lang siya tuwing gabi. Hindi ko alam kung totoo ba o bangungot lang yun. Apo, hindi karinderya yun. Isa yung bitag. Kung nakita mo yun, ibig sabihin, tinatawag ka na nila. Magdala ka nito. Binunot ni Mang Elias mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kwintas na may bato sa gitna. Kulay abo pero kumikislap pag natatamaan ng liwanag. Ito ang mabubukas ng mga mata mo. Ituturo niya ang katotohanan sa iyo. Pagsuot mo yan, makikita mo kung sino ang tao at sino ang hindi. Pero tandaan mo, minsan mas mabuti pang hindi mo nalang alamin ang totoo. Pero kailangan ko pong malaman. Nandun pa ang kasama ko, si Boyet. Mauna na po ako, Lo. Salamat po. Gabi na nang bumalik si Nestor. Sa una, parang normal ulit ang karinderya. Masaya ang mga tao at amoy adobo at sinigang. Pero nang hawakan niya ang palawit ng kwintas, biglang nag-iba ang tanawin. Ang mga ilaw ay lamparang maitim ang usok at ang mga customer ay payat, nanlilisik ang mata, nakayuko habang kumakain ng karne na hindi niya matukoy kung baboy o tao. Wala si Boyet sa dining area. Naisip ni Nestor
na baka nasa kusina. Dahan-dahan siyang lumapit papunta sa likod. Dumaan siya sa makikitid na espasyo sa pagitan ng mga mesa habang pinagmamasdan siya ng mga mata na parang handang sumunggab anumang oras. Habang nakatago sa gilid ng kortinang naghihiwalay sa kusina, narinig niya ang para tila pamilyar na tinig ni Yumi. Nanay Isabel, tama na. Hayaan mo na silang makaalis. Wala silang ginagawang masama. Anak, hindi mo naiintindihan. Lahat ng tumadaan dito, mahina ng handa. Ganito ng halakalan, bago ka pa isinilang. Hindi ko na kaya. Ayoko nang makita ulit. Sumiklab ang galit sa tinig ng matanda. May kalabog ng bote at kalansing ng bakal. Kung ayaw mong sumunod, mas madali kitang gawing sunod-sunuran. Kasunod nito, narinig ni Nestor ang tunog ng mga bulong. Mabilis, parang dasal pero may tono ng sumpa. Napaangat si Nestor ng ulo at nasilayan si Yumi na parang napahinto. Lalaki ang mga mata at unti-unti nawawala ang pag-aalala sa mukha. Sa halip, napalitan nito ng malamig ng ngiti. Dito na pagtanto ni Nestor, hindi kaaway si Yumi. Isa rin siyang biktima. Ginagamit lang ng matanda para mangakit ng mga tulad nila. Ang pagtanggi niya ay kapalit ng panibagong sumpa. Sa dulo ng kusina, may isa pang pinto. Doon narinig ni Nestor ang mahihinang ungol at amoy ng nilulutong sabaw na may halong matapang na singaw ng dugo. Naramdaman niyang lumalapit na ang oras para harapin ang katotohanan tungkol kay Boyet. Matapos masaksihan ang sumpa ni Nanay Isabel kay Yumi, umatras si Nestor palayo sa kortina at pinipigil ang paghinga. Alam niyang hindi na siya maaaring padalos-dalos. Isang maling galaw at baka siya na sumunod. Pinagmasdan niya ang paligid. Sa gilid ng kusina ay may mesa na puno ng mga botelya ng langis, tuyong dahon at mga buto na tila nakatali. Sa isang sulok, may kutsilyo. Luma na pero mukhang matalim pa rin. Dinampot niya ito at itinago sa likod ng pantalon niya. Mula sa kabilang silid, ay naririnig niya ang mahina ngunit paulit-ulit na pag-ungol. Tumibok na mabilis ang puso niya. Sigurado siyang hindi yun tunog ng isang taong busog. Dahan-dahan siya lumapit sa pinto. Binuksan niya ito ng kaunti para sumilip. At sa loob ay may isang malaking palayok na kumukulo. Isang singaw na may halong amoy matamis, amoy bakal, at amoy ng hindi niya maipaliwanag ngunit nagbibigay sa kanya ng kakaibang kilabot. Sa ibabaw ng mesa, may mga hiwa ng karne na hindi na niya matukoy. At sa tabi nito ay ang maruming damit ni Boyet. Ang uniforme niya ang ginagamit pang deliver. Boyet! Sa ilalim ng mesa, may lalaking nakagapos at may panyo sa bibig. Hindi si Boyet, pero baka sa mukha nito ang matinding takot. Nanlaki ang mata ng estranghero na makita si Nestor, para bang humihingi ng tulong. Bumalik siya sa may kusina at nakita si Yumi na tahimik na naghihiwa ng gulay. Malamig at walang ekspresyon. Tila wala sa sarili. Ngunit sa gilid ng kanyang mata ay nakita ni Nestor ang mumunting luha. Yumi, ako to, si Nestor. Naaalala mo? Umalis ka na bago mahuli ni Nanay. Sa gilid ng pandinig niya, may kaluskos ng paa. Biglang bumukas ang pinto at lumitaw si Nanay Isabel. Hawak ang isang tungkod na minakasabit ng mga buto. Aba, mahilig ka palang magkusyoso iyo.
Itinuro ng matanda ang tungkod kay Nestor at nagsimulang bumulong. Ramdam niya ang bigat sa mga balikat at ang unti-unting pagdilim ng paningin niya. Ngunit tinawakan niya ng mahigpit ang palawit mula kay Mang Elias at parang may malamig na hangin na dumaan. Naputol ang sumpa. Hindi mo na kami mauuto. Biglang tumayo ang mga customer mula sa kani-kanilang mesa. Isa-isa silang lumingon kay Nestor. Mapuputla. Walang puti ang mga mata at mabagal na lumalapit na parang hinihigop ng iisang utos. Ha? Ano to? Sa isang iglap, sabay-sabay silang umatake. Ang isa ay sumunggab sa braso niya. Ngunit tinaga niya ito gamit ng kutsilyo. Isa pa ang humawak sa kanyang liig. Kaya sinuntok niya ito sa sigura. Ang bawat tama niya ay tila walang epekto. Bumabangon pa rin ang mga ito at susugod muli. Inila niya si Yumi palabas ng kusina. Mayumi, takbo! Takbo na! Mabilis silang lumusot sa makitid na pasilyo. Sa bawat kanto ay sumusulpot ang isa o dalawang nilalang. Kaya't napilitan siyang gumamit ng lahat ng lakas niya para maitulak at masugatan ang mga ito. Kinailangan niyang ihampas ang mesa o upuan para hadlangan ang mga humahabol. Nang makarating sila sa pintuang nakita niya dati bilang exit, para itong humaba at paikot. Parang paulit-ulit silang bumalik sa parehong lugar. Ngunit sa tulong ng anting-anting, nakita niya ang tunay na anyo. Isa itong bulok na pintuang kahoy na may kalawangin na padlock. Sinipa niya ang pinto hanggang mabasag ang bisagra. Sa likod nito ay ang madamong bakuran ng isang lumang kamalig. Walang ilaw, walang karinderya, kundi isang tambakan ng mga buto at lumang gamit. Sa malayo, naririnig pa rin ang sigaw ni Nanay Isabel. Mga pangahas, hindi kayo makakalayo. Nagsimula na namang maglabasan mula sa dilim ang mga tila bangkay ng mga customer. Kaya hinila niya si Yumi sa masukal na daan patungo sa gilid ng highway. Bawat yapak ay may kasamang hingal at kaba. Isang paninliko nila at maaari silang maagaw pabalik. Sa wakas, isang truck ng gulay ang dumaan at mabilis niyang pinara. Mabilis silang isinakay ng driver. At kahit hindi nito alam ang buong kwento, halata sa mukha nito na ramdam ang tensyon at takot na dala nila. Si Yumi ay tahimik, nanginginig, ngunit unti-unting gumabalik ang ulirat. Nestor, salamat. Kung hindi ka bumalik, ako na siguro ang susunod kay Boyet. Habang umaandar ang truck palabas ng baryo, malakas ang buhos ng ulan. Puno ng putik ang gulong at bawat liko nila sa makipot na daan ay may kasamang kaba. Si Nestor, kahit nanginginig pa rin sa takot, pilit pinapakalma ang sarili. Sa tabi niya, si Yumi ay nakayakap sa sarili, basa pa rin ang buhok at damit. Huwag kang matakot. Malayo na tayo sa lugar na yon. Hindi pa siya tapos. Napatingin si Nestor sa side mirror at sa isang iglap, nakita niyang may nakatayo sa gitna ng daan sa likuran nila. Si Nanay Isabel, hawak ang kanyang tungkod, nakangisi. Pero bago siya makapreno para siguruhin, nawala na ang matanda sa ulan at dilim. Pagdating nila sa bayan, hindi na nag-atubili si Nestor. Dumiretso sila sa presinto kahit nanginginig pa rin si Yumi. Sir, may isang karinderya sa kalsada papuntang bundok. Bukas lang sa gabi. Nawala ang kasama ko. May nangyayaring hindi tama ron. Karinderya? Diyan? Sa kalsadang yan? Puro talahib lang at lumang bahay yan ah. Sir,
Nakita ko po mismo, maraming tao. Pero para silang wala sa sarili. Kumakain sila ng kung ano-anong putahe. At lahat sila, hawak ng isang matanda. Siya ang gumagawa ng lahat. Napilitan ng mga pulis na sumama sa kanila. Binalikan nila ang lugar, pero pagdating doon, puro damuhan lang. Wala ni bakas ng karinderya. Wala rin kahit isang kaluluwa. Sa gitna ng lupa, may isang bagay lang na naiwan. Ang lumang sombrero ni Boyet. May mansya ng natuyong dugo sa gilid. Napahawak si Nestor dito. Nanginginig ang kamay. Pasensya na, Boyet. Patawarin mo ako at hindi kita nailigtas. Matapos sila magsumbong sa presinto, 3 pulis ang sumama kina Nestor at Yumi pabalik sa lugar. Ngunit gaya ng una nilang naranasan, wala roon ang karinderya. Puro damuhan lang at kalat-kalat na puno. Tahimik lang si Yumi. Mahigpit na hawak ang kamay ni Nestor. Habang iniikot ng mga pulis ang paligid, may lumapit sa kanila mula sa gilid ng daan. Si Mang Elias, ang matandang nagbigay kay Nestor ng anting-anting nung una. Hindi niyo makikita yon kung wala sa oras. Hindi ito basta lugar, isa tong tagpuan ng mga nilalang na kumakain ng laman. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin, Lolo? Kung gusto niyong iligtas ang isa pa, kailangan niyong bumalik ngayong gabi. Pero tandaan mo, Nestor, hindi lang tapang ang kailangan mo. Nang sumapit ang gabi, bumalik si Nestor at Yumi kasama si Mang Elias. Wala ng pulis. Ayaw nang bumalik ng mga ito. May dala si Mang Elias na sako ng asin, botelya ng langis na may halong halamang gamot at isang gulok. Asin para sa lupa, langis para sa balat, at isang gulok para sa mga anino, at yung anting-anting mo, panghuli para sa kaluluwa niya. Nagmando si Mang Elias na huwag titigil sa loob ng bilog na ginawa nila gamit ang asin, maliban na lang kung may malino na pagkakataon. Eksaktong 10:00, unti-unting sumulpot mula sa dilim ang pamilyar na karinderya. May mga tao sa loob. Nakaupo, tila kumakain ng walang reaksyon. At sa gitna, nakatayo si Nanay Isabel. Nakangiti. Hawak ang isang tungkod na may palawit na bungo ng ibon. Umalik ka, driver. Dala-dala mo pa si babae ko taksil. Palayain mo na siya. At si Boyet, nasaan siya? Si Boye, matagal na niyan tinupad ang papel niya. Lilang handa sa habag. Lumabas ang 3 lalaki mula sa loob. Mga parokyano na tila wala sa sarili. May mga mata na puro puti. Tumakbo sila papalapit. Sinabuhin sila ng Mang Elias ng langis at asin at biglang napaurong. Tila umuusok ang balat. Nestor, sa kanya ka tumutok. Sumugod si Nestor kay Nanay Isabel. Ngunit bago siya makalapit, itinuro nito ang gamit at tungkod. Parang may pumipigil sa kanya mga paa. Mabigat, halos ayaw gumalaw. Narinig niya si Yumi na sumigaw sa loob. Nestor, huwag kang lalapit. Biglang hinatak ni Nanay Isabel si Yumi mula sa mesa. Pero sa likod ng matanda, lumapit si Mang Elias, hawak ang gulok. Bago pa bumaling ang matanda, tinamaan niya ito sa balikat. Napasigaw si Nanay Isabel at sa unang pagkakataon, nakitang hindi na siya matanda, kundi isang mukhang nagbabago. Parang pinaghalong tao at hayop. May matutulis ng ngipin, tila mata ng usang itim. Ayun na, Nestor, gamitin mo na. Kinuha ni Nestor ang anting-anting. Itinapat sa noon ni Nanay Isabel at sinabit ang dasal na itinuro ng Mang Elias. Nang madikit ito, umusok ang balat ng matanda at napasigaw ng ubod ng lakas. Nagliyab ang paligid ng karinderya at isa-isang naglaho ang mga parokyano at naging parang abo na tinatangay ng hangin. Hili na ni Nestor si Yumi palabas.
habang si Mang Elias ay patuloy na nagdarasal. Sa huling sigaw ni Nanay Isabel, lumuho ang buong karinderya at muling naging damuhan ang paligid. Bumalik na sa normal si Yumi. Pero tuwing gabi, mahigpit siyang niyayakap ni Nestor. Takot na baka bumalik ang matanda. Si Mang Elias, bago umalis, nag-iwan ng babala. Hanggat may nagugutom sa kasamaan, lagi may Nanay Isabel sa mundong ito. Pero habang may handang lumaban, may pag-asa. Salamat, iho. Makakapagpahinga na rin ako. O hala, mauna na kayo at magpahinga. Mag-iingat kayo, iho. Dalawang taon na ang lumipas. Tahimik na ang buhay ni Nestor at Yumi sa probinsya. May naging anak sila na tinawag nilang Luisito. Lagi nakangiti at tila ba walang alam sa bangungot na dinaanan ng kanyang mga magulang. Sa isang sulok sa kanilang sala, nakapatong sa estante ang lumang sombrero ni Boyet at ang litrato nila ni Nestor sa harap ng truck. Masayang panahon bago ang gabing yun. Hindi yun basta display lang. Para kay Nestor, iyon ay paalala ng pagkakaibigang isinakripisyo at mandilim na muntik na silang lamunin. Minsan, nahuhuli ni Yumi si Nestor na nakatitig doon. Salamat. Kung wala ka, wala rin ako. Mahal, kung wala ka, baka matagal na rin akong nawala. Sa labas, humahaplos ang hangin sa mga dahon ng palay. Sa bawat haplos, parang may bulong. Tapos na ang laban, pero huwag kakalimutan. Maraming salamat po, Boss Jay, at sa lahat ng mga kaisip. Paalala lang po, sa bawat biyahe, may mga lugar na hindi dapat pasukin at may mga taong hindi dapat basta pagkatiwalaan. Pero kung may tapang at puso, may paraan para malampasan kahit ang pinakamadilim na gabi. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na rin para sa mas marami pang kabaliwan at kababalagahang kwento dito sa Isip na Ligaw Horror. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa isipnaligawhorror@gmail.com at baka ikaw na ang susunod na feature sa aming next episode.